guys, nandito tayo ngayon sa site natin dito sa Ambyong. Mapakita natin yung iba't ibang pamamaraan ng pagkuha ng square ng isang building. So, mayroon tayong iba't ibang pamamaraan ng pagkuha ng squareness ng isang building, no? Yung isang paraan is yung paggamit nitong steel square. Steel square ang tawag dito, or squala. Yan. Yung pangalawang method, itong metros natin, which is gagamit tayo ng Pythagorean theorem na 3, 4, 5. Meron ding isang method, yung ginagawa nila, plywood. Plywood na hindi nakatay yung buong plywood yung gagamitin nila. Tapos meron pa yung isang method na mas advanced. Gumagamit sila ng laser measuring device. Explain ko mamaya yun. Pero mag-focus muna tayo dito sa unang method natin, which is steel square. Basically, yung pag-layout natin, tatlo dapat yung gagawa nito. Dalawa na taga-hawak ng steel square natin, tapos isa na taga-adjust ng tansi natin. Yan. So, yung iba, ginagawa nila, lalatagan nila ito ng tabla. Latagan niya ng tabla or plywood para may pagpatungan sila dito. Kasi pag inahawakan lang kasi natin to, nagbo-move to, hindi siya masyadong accurate. Yan. Pero before natin mag-layout, make sure natin na naka-establish itong reference line natin. Dapat kapag nag-layout tayo, dapat may isang reference line na pagsusukatan natin. Tapos itong tansi natin, for example, ito yung reference line natin, ito yung tansi na gagalaw. So bali yung tansi natin gagalaw pag ganun or pag ganun siya. Ito yung fix kasi ito yung reference line natin. Tapos kapag nag-layout tayo, dapat nakadikit itong tansi natin. Hindi ganito na nakaangat. Dikit dapat to. Yan. Tapos kapag layout na natin to, hawakan ng dalawa. Ganon siya. Yan. Dapat lapat itong side na to sa tansi doon, tapos lapat itong side na to dito. Ito yung lalapatan ng reference line natin, ito yung magmo-move na tansi. So kunwari, ito, dapat lapat yan dito sa banda dito. Tapos yung tansi na to, ito yung mag-move pag ganon or pag ganon siya. Okay? Isang advantage kasi nitong square, no? Hindi siya masyadong mahaba. Limited lang yung sukat nito. So may tendency na meron tayong 1mm or 2mm na discrepancy. Kapag aabot yun sa dulo, mas lalawak pa. Tapos punta tayo sa sa Pythagorean theorem. Ito siya, yung Pythagorean theorem, gagamit tayo ng metros, or ito yung sinasabi nila na 3, 4, 5 na layouting. Yung isang side natin 3, yung isang side natin 4, tapos yung hypotenuse natin dapat 5 yan. Hypotenuse or diagonal. For example, sumukat tayo dito ng 3 feet. Kunwari 3 feet to. Dito na lang, 4 feet dito. Unahin natin yung sa reference line natin. 4 feet yan. Markahan nyo. Hindi ko lang kung nakikita nyo itong tali na ito. Markahan nyo lang tali. Ganito siya. Markahan nyo yung tali ng end ng 4 feet. Tapos dito, 3 feet din. Markahan din nyo ng markahan nyo ng sinyalis na tali, yung 3 feet. Tapos dito na tayo mag-adjust sa hypotenuse niya sa diagonal. Dapat yung hypotenuse nito dapat dapat 5 inches to, or 5 feet. Basta ini units na gagamitin nyo, meters, feet, mga ganun. Basta yung magic number natin is 3, 4, 5. Yan. Kunwari, hindi siya, sumobra siya ng
5 feet dito, no? Kunwari, andito yung tansi natin. Yung pag-move niya, pag ganun, para makuha yung 5 feet. Vice versa din, kapag dito yung sobra, yung ganun yung tansi. Mag-move yung isang tagahawak ng tansi doon. Ito yung, okay, ito yung 345 na method. Yung isang method naman, yung plywood. Kunwari, plywood to, no? Ilalapat nilang nila dito. Parang sa ano rin, parang sa steel square din na method. Kagandahan kasi ng plywood, mahaba siya. Mahaba, saka factory made na siya. Siguradong naka 90 degrees na yung edge nun. Tapos meron pa yung isang method natin na gumagamit sila ng laser measuring device. May isang ano nito, paglalagyan nila, tapos may laser dito, yung laser measuring device natin, pupunta dun siya sa pinakadulo dun. I-measure na yung distance nito hanggang dun sa dulo. Parang sa yung concept lang ng 345, tapos may laser dito, i-measure din itong length nito. Concept din siya ng 345. Pero so far, wala pa akong nakita na gumagawa ng ganun, yung gumagamit ng laser measuring device dito sa amin, dito sa Baguio. Pero may nakita na akong gumawa doon sa Manila. Kagandahan kasi nun, kaya na niyang sukatin yung mahabang line natin.